Ayan, day 4 ko na dito. So ito yung pangatlong greenhouse nila. Umulan kanina. Pero pumasok na lang, ay pumunta na lang ako dito dahil hindi naman ako mababasa kasi may may plastic. So hopefully matapos ko tong area na to. Kasi hanggang naman ako, na-stress. Tsaka hindi na ako magbubunot ng damo, yung halaman na lang. Although mahirap pero kasi nga yung time check 9:58. 10 to 3 ulit ako ngayon. Kaya sisimulan ko muna guys. Natapos ko na yung dalawang linya. So isang linya pa. Mag-aalauna na. 12:51. Pahinga lang ako konti. Simulan ko to ng alauna. Pagod ay. Kahit matapos ko to ng 2:00, pwede na. Makalipat lang ako sa kabila ng kahit magtanggal lang ako ng bakal doon. Ay, pagod. Wala si tatay. Lalabas na lang yun mamaya uwian. Kasi sinabihan niya. Ay, tinanong niya ako kung anong oras ako uwi eh. Maaga yung trabaho. Gawa nga ng dinakot niya lahat yung basura ko dyan kahapon. Tapos ito, naitaas niya yan. Tsaka yan. Tapos natanggalan niya ng bakal tsaka bulaklak. Marami-rami siyang nagawa. Maaga yung gumising. Baka tulog na yun si tatay. Na-stress na lang darating yun. Pag ibigay na yung sahod. Sige ho, pahinga lang po konti. Tapos tutuloy ko na ulit yung gawain ko maya-maya. Ayan. Medyo maginaw. Kaya na ako nag-winter jacket. Tapos yung na ako. Kahit nakabonet ako. Kasi kanina umaga umambun. Kita po ba ako? Paayusin ko. Ayusin ko lang po. Wala tayong stand ng cellphone eh. Tatanggal tayo ng halaman. Bahay. Naiiwan yung ugat. Doon ako nagtatagal sa ugat. Kailangan ko pang hukayin yung ugat. Yung damo okay lang maiwanan. Huwag lang yung ugat. Ay, nako. Tsaga-tsaga lang. Hirap kasi rito. Di basta-basta pwedeng pumunta sa hospital dito, gawa nga naman hirap nilang kausap, hindi magkaintindi. Kaya kahit malabo yung nasa resulta, kailangan puntahan yung sa susunod na araw sa Merkulis. Kasi yun yung schedule ng doktor na nag-examine sa akin dun. Hanggat para sana makikiusap ako dyan sa clinic kung pwede nilang tawagan. Bakit ganun yung nasa computer na result, iba dun sa itinawag niya sa akin.
sinusubukan ko silang tawagan, hindi ko matawagan. Natawagan ko isang beses, pintayan ako dahil hindi kami magkaintindihan sa salita, hindi sila marunong mag-English. Eh meron ako schedule ng Fit City sa Budapest. Sabi sa akin kanina, kailangan kong dalhin lahat ng result. Kaya tatanong ko na rin kung kailan yung result para ma-update sila dyan. Kasi kung maghintay lang ako sa opisina, wala yun. Bara-bara lang kung kailan nila maisipan. Hindi sila mag-update doon. Hindi nila itatanong yung hospital kung kumusta na yung mga resulta ko, ganun. Lalo ngayon, mag-isa na lang ako. Yung dalawang Vietnamese sumuko na. Dahil ang hirap nga naman kasi. Kumbaga, hindi na natapos yung exam sa amin. Halos pa ulit-ulit na nga lang. Kung tutusin nga, madali lang naman yung kaso namin, yung case namin sa namin. Kaso parang padami na ng padami. Okay naman sana yun para kung ma-determine kung may sakit. Tsaka kung kailangan maggamot, ganun. Kaya lang, ang haba na. Ako isang buwan na mahigit. Eh, ngayon, yung pinakamalakas sa aming picking season namin. Eh, kaso, kahit doon naman tayo walang pasok. Kaya nagtsatsaga ako rito. Pumasok dito. Ang ko lang dito, wala akong bantay, walang naninita. Kung anong magagawa ko, walang reklamo. Kung 8 oras nga lang sana pinapasok ko rito, okay na eh. Kahit pa hindi nila ako papasukin sa mushroom farm, total naman may papel pa rin ako. Kasi kung tutuusin, mas malaki pa yung sasahurin ko rito kung 8 oras ako kumpara doon sa nag-pick ako doon. Kasi nga, hindi naman araw-araw ang picking nyo ay class A o C1 na kung tawagin. Kaya lugi ka rin. Kahit ngayon mga bago ngayon, 2 to 3 months, maswerte na kung sumahod sila ng 400, pero madalang yun, malabo yun. Po wala ako ng pasensya na po sa video ko, pasensya na. Kung 8 oras lang pinapasok ko rito, goods na yun. Kung 1.7 yung per oras ko rito, 1.7 po rin. Sa palitan ngayon 0.18, 300 pesos ang oras ko. At least sure na yun. Sa mushroom picking kasi, iba't ibang klase yan. Hindi naman araw-araw o kada pasok mo sa isang araw 4C1 yan o class A na ang presyo ay 60 foreign o magkano yun? Hindi ko alam, mga nasa 10 siguro yun. Kasi ang 50 foreign is nasa 8 pesos siya. Yun. Kadalasan dyan C3 35 foreign, magkano lang yun? 35 foreign, magkano ba ang 35 foreign? Check pa natin. Ay, 35 foreign. Madalas sa palitan ngayon 0.18 kasi ang palitan ngayon, 35 times 0.18 nasa 6.3. Pero kung 60 foreign, ayun, nasa 10 piso, 10.8 po. Eh dito, kung mo 5 oras lang, gawa nga nang nag-a-adjust po yung si tatay, matatabunan siya ng gawain.
siya yung magpipick up ng ito, tinatambak ko lang ko dyan, pipick upin niya to. Ewan ko kung proseso niya, dinadala ko niya dun sa kabila yung gagawin niyang compost to. Tapos siya rin yung magre-ready ng, ayan, itataas niya yung mga net, tanggalan niya ng ano, katulad kanina, nabutan ko siya dyan, patapos na siya ng magdakot ng tinambak ko kahapon. Siya rin po nagtaas ng mga to. Pero kung ano, 8 oras dito tapos 1.7, nasa ano yata yun 13,600 for rent times 0.18 sa palitan ngayon. Kung ilang araw ako rito, kung sige pagpalagay mo ng isang buwan, ayan, malaki-laki po yun, nasa 400 po yata. Tapos ano, kahit pa sabihin mong 350 or 300, sige sabihin na natin 300 sa isang buwan, malaki na yun. Kasi ang trabaho dito ilang oras lang, napakahaba na yung 8 oras. Kasi kumpara dun sa mushroom picking, mababa naman po ang 8 oras doon sa mushroom picking. Ngayon picking season, maliban na lang po yung first day, tapos wala ka ng ibang lilipatang room. Yung first day po kasi yun yung malilit pa, i-prepare mo lang yun. Kung wala ka ng ibang lilipatang room, makakauwi ka kagad, kikiluhin mo lang dun 20, 30, ganun. Ilan lang yun, magkano lang yun, ilang oras ka doon. Napakaswerte mo kung 4 na oras tapos ka na. Kaya dito 5 oras, 8.7 ay 8.5, sure money na yun. Yung 8.5 sa pera natin 1,500 pesos. Kaya ko naman ng 6 hours dito, kasi parang break time ko na yung 1 hour kung gugustuhin ko, kasi marami naman po akong nagagawa. Katulad nito, halos 2.5 linya na lang to kahapon. Gawa nga nang nasimulan ko yung kalahati, iniwanan na ako nito at tatay, kasi ang estimate niya lang magagawa ko to ng hanggang alas 3. Pero sa estimate ko naman, bago mag alas 3 tapos ko na to. Ayun, so may pahinga pa ako nun. Minsan kasi halos 5 minutes, 10 minutes yung pahinga. Wala naman akong hinahabol kasing ano, oras. Hindi katulad sa mushroom picking na yung order kasi kailangan matapos within the day. I-deliver ko po yun. Sana nga maging okay ang lahat bago matapos ng taon na to. Para ang alalahanin ko na lang next year yung pit city ko. Sana lang po talaga. Kaya ang ano nun, kampante na ako nun, no? Galing ako dun sa ano, tinawagan ako, nasa biyaya ako, bago ako umalis ng hospital. Okay na, negative. Kinaumagahan, pagpunta ko dyan para kumuha sana ng med certificate, sabi positive. Tapos may hinihintay pang ibang examination na hinihintay na result ng examination. Kaya ang balak ko, punta ako sa Merkulis dyan para itanong kung anong update sa ibang result, at para makiusap kung follow up nila yung examination doon, kung ano ba talaga, kasi bakit naging positive, ang itinawag sa akin negative. Ayan. Kasi ang sinabi rin kasi sa akin ng kanina, dalhin ko lahat ng result para malaman ko na rin kung kailan ko malalaman lahat ang result. Kasi yung pit city po, lahat po yun, CT scan po buong katawan na yun, lahat. Malalaman nila dun kung may mga possible sakit ka pa in future. So, alam ba, may mga malilit ka pang ano, may mga appendicitis ka pa, malalaman na nila yun sa maagapan. Kung gusto mong, kung sinabihan kang operahan,
magpa-opera ka na. Total naman po libre. Yung nga lang, may stock ka ulit. May sick leave naman po yun, pero hindi ko nga alam kung hanggang kailan. Nahihirapan din akong mag-ano dito sa mga management dahil halos din na nila sakop yun. Or hindi ko malaman kung ano ba nila. Wala kasi kaming agency rito eh. Bukod sa galing kami sa ibang company, nag-apply kami rito. Wala ring agency rito. Yung kausap mo rito matanda pa, which is treasury department lang naman yun ang hawak nun dapat. Pag kinausap mo yung parang attorney nila dito, sabihin sa inyo, hindi ko na hawak yan. Mga documents lang ang akin. Yung legal documents lang. Yun lang ang mapapalaman nyo. So, kaya ang napakahirap. Wala kang malapitang agency na mag-aasikaso dito. Sana para makikiusap ka naman sa mga manager dito. Oo, nakakatulong minsan pero may iba silang gawain. Hindi mo naman sila madikdik sa ganitong gawain. Gawa nga nang nakatutok sila sa picking orders. Wala, kaya hirap yung sitwasyon ko. Wala naman problema sana kung lakarin kong mag-isa yun. Nakapagsasalita naman po tayo ng konting English. Kaya lang, wala sila yung hindi makapagsalita ng English. Kahit i-Google Translate nila, baluktot yung pagkaka-translate nila. Ang hirap. Ito kahirap talaga dito. Wala kaming agency rito na humahawak sa amin. May iba akong kakilala, same lang kami ng situation. Mabilis lang, napat na sambon, okay na. Kasi kahit pa paano, nai-raise nila yung concern nila doon sa agency nila dito kasi wala rin agency rito. Yung iba dito, nanggaling Pinas, may agency sila sa Pinas. Pero dito wala na silang agency rin. Parang family business lang kasi ito. Kaya walang agency rito. Yun ang pinakamahirap dito. Tumutulong naman sila rito, kaya lang nga pagka ganyang mga lakad-lakad na hirap. Kailangan mo ng translator na magaling. Sige, mamaya ko na lang po kayo i-update kung ano yung natapos ko na. Ayan, tapos ko na itong pangatlong greenhouse nila. Kapal ng damo nito. Butas-butas. Inano ng daga eh. Ay ba, hinuhukay ko na lang. Wala masyadong kaya lang yung tagal ako sa ugat hinahanap ko eh. Kasi uusbong ulit yan pagka tumagal. Ayan. Lilipat ako sa pang-apat na greenhouse maya maya. Papahinga lang konti. 2:21. 10 minutes. Mabilis na ng oras. Nakatatlo na akong greenhouse. 4 na araw. Pero hindi ko alam kung matatapos ko yung isa bukas. Gawa nga nung yung kalahati walang plastic. Yung maambon-ambon sa umaga. Tsaka malamig. Pag katulad nito, nandito ako sa labas, malamig. Gagawin ko nito ngayon. Tatanggalan ko lang itong gitna muna. Tatanggalan ko ng bakal. Katulad ng ginawa ko. Tatanggalan ko to. Ito. Tapos tataas ko to. Para kahit paano mabawasan ko. Mas matigas ang lupa nito. Kaya lang itong walang plastic. Basang-basa naman. Ergo, nabulok ng tuluyan to. Hindi ko alam kung paano na naman ang gagawin nito. Yan sa pang-5. Dalawa lang yan, kaya lang malinaw. Maginaw dyan. Maambon-ambon ng konti. Iba pa rin yung hamog eh. Ewan ko kung ano mangyayari bukas. Ang plano ko rito, ito lang may lilim. Ang tatapusin ko. Pipicturean ko ito mamaya. Sasend ko na lang dun sa anak para malipat ako kung sakali. Maaga ko matapos to. So ayan, simulan ko lang muna to guys. Pahinga muna ko 10 minutes. Picturean ko yung pangatlo para may send ko mamaya sa anak nila. Ayan, sakto lang dun sa
kalahati dun sa may plastic yung natapos ko. Dumating na si tatay, nagpasahod na. Yan, alas 3 na rin. 500. Tapos yan, 5. Tutuloy ko na lang ito bukas. Ay, matapos ko kaya ito bukas. Problema ko yung walang plastic doon. Bukod sa basa na, humiga pa. Ay, nabulok na. Di ba dito mas madaling bunutin dito kanina eh. Ewan ko lang itong mga to kung matigas yung lupa. Yan ang problema ko. Saka iba yung ano dito, ginaw. Baka hindi, bahala na. Mas malamig dito sa walang plastic. Sisimpon na tayo ng konti. Ito may mga nasayang lang na yan. So, uwi na po ako. Bukas po ulit. Salamat po.